Hi everyone! Welcome to Joanne's Kitchen. Ngayong araw ay gagawa tayo ng isang trending na Filipino merienda called Ilocos Empanada. First time ko itong gawin, medyo nahirapan ako but it's really worth in the end. So heto na nga, medyo seryoso at super stress na ang lola nyo kasi second batch na yung dough ko. Yung una pumalpak kaya second try na ito. So hopefully, perfect na this time. This is not your usual empanada dough kasi ang Ilocos empanada, it makes use of a rice flour. So medyo fiddly po siya sa umpisa. So, para maging successful yung empanada dough at para hindi po siya nabubutas kapag piniprito na po natin siya, kailangan ma-develop muna yung gluten niya. So, by doing this, mamaya ituturo ko po ito sa inyo. It's so worth it in the end. It's crunchy and yummy. And just sit back and relax and I will teach you how to make the Ilocos empanada. My recipe is very easy to follow. So, una po natin gagawin ay magluto ng longganisa. So, this is my longganisa recipe. The recipe link is in the description box below. Or if it's easier for you, bumili na lang po kayo ng vegan longganisa sa mga Filipino shops or any grocery store or sa palengke. So sa isang pan, maglagay po tayo ng 2 cups of water, 2 tablespoons of annatto powder, 2 teaspoons of salt, and 4 tablespoons of vegetable oil. So, haluin po natin yan and bring to a boil. So, kapag kumukulo na po yan, switch off natin yung flame. Tapos, idagdag po natin ang 3 cups of rice flour. So, switch off ha. Kailangan naka-switch off na po yung flame niyan. And then, palamigin po natin siya ng konti. So, pag medyo malamig na, masahin po natin siya ng 10 minutes. Okay? Or knead by hand for 10 minutes. And then after that, leave the dough for 5 long hours para po ma-develop po yung kanyang gluten. So this way, magiging successful na po siya. So heto na, after 5 long hours ang ating dough, ready na po siyang gamitin. Next to prepare naman ay ating munggo sprouts or 3 days ago, nagbabad na po ako ng mga balatong sa tubig. So, eto na, naging munggo sprouts na sila. So, just wash them off para po matanggal po yung mga skins. And then, next to prepare is yung papaya. Gumamit lang ako ng half papaya. So, grated po siya. Kailangan i-grate natin. And then, pagkatapos po niyan, ay squeeze off po natin yung kanyang water content. Ayan, squeeze by hand. Okay, so everything, lahat po ng ingredients, fresh po yung gagamitin kong munggo sprouts or bean sprouts at saka po yung ating papaya, grated papaya. Hindi ko na po siya iluluto kasi maluluto rin naman po sila kapag ipiprito na. So, ang susunod naman ay magfa-flat na po tayo ng ating dough. So, pwede po tayong gumamit ng, yung iba plastic po yung nakikita ko sa mga ibang videos Pero, since wala akong plastic or thick plastic, gagamit po ako ng baking paper. So, pwede rin po yun. Kung minsan napupunit po siya, pero yung sa akin hindi naman po siya napunit.
So, madali lang naman po yung procedure niya. Madali lang po siyang sundan. So, i-flatten lang po natin yung dough gamit ng rolling pin. So, ayan. Okay, kapag manipis na po yung dough, maglagay na po tayo ng papaya. So, in order po yun. So, papaya, and then mungo sprouts or bean sprouts. And then, nilagyan ko po siya ng salt and pepper. Ayan, biburan ko siya ng konting pepper, freshly cracked pepper. And then, konting asin, pampalasa. And then, lagyan ng itlog sa gitna. Binawasan ko yung white niya kasi pag hindi ko binawasan, medyo runny yung kanyang egg white. And then, last na ilagay ay yung ating longganisa. And then, seal the edges. Okay. And then, run through a small plate dun sa edges niya. Okay. And then, that's it. And then, iprito na natin. So, here you go. Ito na po ang ating Ilocos empanada at nag-prepare rin po ako ng vinegar condiment or sausawan. And listen to this. Basta ang number one tip ko lang para maging successful yung dough nyo is masahin po siya ng 10 minutes or knead by hand for 10 minutes. And then, set it aside, cover it with a cling wrap or cloth, and then leave it for 5 long hours. Okay? Para ma-develop po yung gluten niya at maging pliable po siya in the end. Hope you like my video and thank you for watching!